We sin because we are sinners by nature. We don't become a sinner if we sin. Again, we sin because by nature we are sinners. We don't become sinners by committing a sin. Amen? Hindi tayo nagiging makasalanan, di ba? Kung gumagawa tayo ng kasalanan. Kasi nature na po ng tao yan eh. Di ba? So, meron pong problema dito. Ito po yung tinatawag na sin nature. If that sin nature is still dwells in a person at inabutan siya ng physical death, patay siyang bata siya. Ito na po yung kasabihan na, if you were born once, you will die twice. But if you were born twice, you are only gonna die once. Mamili ka. Tagalogin natin, no? Kung pinanganak ka ng iisang beses, mamamatay ka ng 2 beses. Ano ba yun? Okay. Kung namatay ka naman at pinanganak ka lang, pinanganak ka lang na minsan, 2 beses kang mamamatay. Isa dito, physical body, at sa impyerno. Pero may papaliwanag ako hindi literal na kamatayan yung mangyayari sa'yo pag nasa impyerno ka na. Ibig lang sabihin nun, kaya kamatayan ang tawag ng Bible doon kasi sumisimbolo ito sa kawalan ng pag-asa. Kaya kamatayan. Di ba, pag may mga palpak sa atin, ay patay, gano'n, di ba? Yun lang po ibig sabihin nun. Baka naman nakala nyo pag kamatayan na okay lang, mamamatay naman ulit pala ako eh. E hindi ko na mararamdaman yung impyerno. No, nagkakamali ka. Pag sinabi lang kamatayan, it signifies to hopelessness. Kawalan ng pag-asa. Okay? So may pag-uusapan tayong mahalagang bagay ngayon. Maikli lang naman itong vlog na ito. Ito po yung sin nature. Capital S, capital I, capital N. Sin nature. Ano ang kaibahan naman nito doon sa sins? Committed, ito yung S-I-N-S, marami, sins, marami. No? Paliwanag natin, okay? Yung S-I-N na yan, ito ay kasalanang orihinal. Kasalanang mana natin kay Adan at kay Eva. Ito yung original sin. Ito yung Adamic nature ng bawat taong isinisilang sa mundo because taglay nila ang original sin. Ayun. So, ang tao, bata pa lang, kapapanganak pa lang, nandun yung kasalanang minana sa unang mga magulang natin. Diba? Ano naman yung sins? Well, dala ng pagiging naturalesa o natural ng kasalanan sa tao, nakakagawa siya ng kasalanan. Amen? It's not that I magnify that we can commit sin. No, it's not that. But it's the truth. However, may solusyon ng Diyos. Genesis chapter 3. Yung pinangako niyang sanggol na isisilang. And one day, pinanganak yung sanggol na yan sa Bethlehem. Lumaki ang Panginoong Hesukristo po. Pinako sa krus ng Kalbaryo, natupad niya ang lahat. Tetelestai, it is finished, naganap na. Sumigaw sa krus ang Panginoon. Binayaran na niya lahat ng kasalanan natin. Ngayon, tignan niyo po ito. Makinig pong mabuti. This is very important. Makinig pong mabuti ang lahat. Since lahat ng tao may S-I-N, sin nature, and walang pwedeng makapagligtas sa sarili natin. Hindi mo pwedeng iligtas ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng iligtas ang magulang mo. Hindi mo pwedeng iligtas ang kahit na sino. Lalo na ang sarili mo. Wala tayong capability to do it. Sabi na aklat ng Roma, lahat ay nagkasala. No, walang matuwid. Wala kahit isa. All have sinned and fall short of the glory of God. It's very clear in the scripture. So, pero, ito ang good news. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Who's that Son of God? The Lord Jesus Himself. So si Jesus lang po ang makapagliligtas sa mundo. Jesus Christ is the only perfect gift ng Diyos sa mundo upang maligtas ang tao. Yon. Natupad na po niyan dapat matupad. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Umakyat sa langit, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit. Tapos, available na po ang salvation.
Church age po tayo ngayon. Available ang salvation. Whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. So sa makatuwid, hindi ang rehilyon ang magliligtas sa'yo at lalong hindi ang mabubuting gawa mo. Kasi taglay mo nga ang sin nature, nilang ka pa lang, so wala kang capability. Now it's time to look unto Jesus. Natatandaan niyo po yung mga Israelites, those who were bitten by those snakes. Maraming snakes. They were bitten by snakes. Many Israelites were bitten by snakes during that time. And the Lord told Moses, hayaan mong tignan nila yung ipapagawa ko sa iyo. Maglagay ka ng isang ahas na tanso sa isang puno. O, sinong sinisimbolo nun? Tanso. Tanso yun. Ang sinisimbolize nun, si Jesus Christ. Yung gagawin niya sakripisyo one day sa krus ng Kalbaryo. Old Testament pa lang, may pahapyaw na kung attentive ka lang while reading it. Kaya walang makapupunta sa langit ng sarili niyang gawa at lalong walang makapupunta sa langit sa kanyang rehilyon. Sapagkat ang religion ay man-made. Man-made rules, man-made worship, man-made congregation. So, hindi mo dapat itaas yan. Gumawa ka man ng napakaraming pagsasakripisyo, lalo na po ngayon, ay malapit na naman po yung, alam niyo na kung ano yung pinagdidiwang dito tuwing summer dito sa Pilipinas, na parang kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible, parang aakalain mo nga na, oo nga, mga banal sila, Hindi po yun. Hindi po ganon. We're just commemorating Holy Week because Jesus Christ died. Ito ang tamang paggunita ng Holy Week. Ito ang tamang paraan, tingnan nyo. Ang gunitain natin na tapos na ang lahat sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, available na po ang salvation sa sino mang lalapit sa Kanya nang may pananampalataya. May pag-asang maligtas ang sino mang lalapit kay Jesucristo nang may pananampalataya. It is by faith alone na maliligtas ang tao ngayon. Paniniwalaan mo lang yung ginawa niya. Natapos na. Na hey, it is finished already. And with that, maliligtas ka. At yung sin nature mo, alam yan ang main problem, yung sin nature mo, maaalis na po yan. Hindi lang po tatakpan yan. Sabi ng iba, Jesus will cover the sins. No. This time, no. No, He will not just cover it. Ang gagawin niya dyan, tatanggalin ni Jesucristo yan. The Lord Jesus will remove that once and for all time. Sapagkat once and for all time din ang ginawa niyang sacrifice sa cross. Amen? So, alam nyo, ako ay namamangha, dahil sometimes hindi ko makuha yung gusto kong sabihin. Lord, sabi ko gusto kong ma-perfect yung gusto kong sabihin dito para maintindihan ng tao yung salvation. Wala talaga dahil ang gusto ng Panginoon continuous tayong bigyan ng revelation tungkol doon. 'Di ba? Iba-iba yung paraan natin. We preachers, we share the good news of Jesus. Iba-iba yung paraan, yung approach natin because each and every preachers are unique. You don't have to compare this preacher or this pastor to another pastor. No, don't do that. We have our own uniqueness. Okay? May mga Kristiyanong gusto sa institutional church, hayaan mo sila. Tulad naman namin, mga Kristiyanong ayaw ng ganon. Malayang Kristiyano kami na wala kaming denomination. Pero we always share the good news sa mga tao. We're focused on that. The end time. Sometimes, nagbibigay din naman ako ng mga, tribulation, rapture, mga topics. Diba? Pero, talagang, I feel like I really need to share regarding sin nature. Para ito, kasi ay kalayaan sa bawat taong makakarinig. Para makita ng tao na no, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. They need a Savior.
And His name is Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na. Mag-subscribe, share Jesus, His love, and His grace. Thank you mga ka-good vibes. God bless po. Hallelujah.